Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay tungkol po doon sa tatlong kasong isinampa sa Department of Justice labang kay Senator Joel Villanueva. Tatlong kaso po ito ng malversation of public funds na kasalukuyan pa rin, nandyan pa rin sa preliminary investigation stage. Ito pong mga reklamong ito ay may kaugnayan sa di umano'y maanumalyang flood control projects sa Bulacan. So, hindi pa nga naisasampa sa Sandigan Bayan at ng ating mga kababayan ay talaga namang inip na daw, no? At batyong kay Bong Revilla daw ay nauna na. Okay, ito po ang mga dahilan dyan. Noong Enero 20, 2026, ng isang araw lang, pinagbigyan kasi ng DOJ ang hiling ni Senator Villanueva na bigyan siya ng extension of time, ng panahon para magsumite ng kanyang counter affidavit o yung kanyang kontrasalaysay, no, upang kontrahin yung mga bintang at reklamo sa kanya tungkol doon sa malversation of public funds. So, imbis na supposed to be, dapat nakapagsampa na ng counter affidavit, nagkaroon tuloy ng panibagong deadline. So, binigyan si Joel Villanueva ng hanggang Enero 26, no, 2026 para sagutin ang reklamo. Ang kasong ito po ay partikular na kinasasangkutan ng kumpanyang Top-Notch Catalyst Builders Incorporated. At bukod dyan, mayroon pang ibang reklamo. Sa tatlong kasong malversation, nakapagsumite na po siya ng kontrasalaysay para sa isa noong first week of January this year. At medyo malaki-laki dito yung mga reklamo, yung mga akusasyon tungkol sa mga kickback, no, yung mga kinuha niyang pera. Doon sa isang reklamo, sinasabi na siya ay tumanggap ng umano'y 150 million mula sa mga proyektong iginawad sa mga kumpanyang Wawaw Builders at yun nga, yung Top-Notch Catalyst. At medyo malaki, no? Mas malaki to kaysa kay Bong Revilla. So, ang tanong ng mga karamihan, magpo-prosper kaya tong kaso na to at makukulong din ba siya gaya ni Bong Revilla? Yung terminong prosper o pagunlad ng kaso ay nakadepende sa desisyon ng mga piskal sa DOJ. At dapat makita kung may reasonable certainty of conviction na dating kung tawagin ay probable cause para formal na maisampa ang reklamo sa Sandigan Bayan. No, so from preliminary investigation, kapag nagkaroon ng probable cause or reasonable certainty of conviction, diretso sa Sandigan Bayan at dyan malalaman kung makakapag-issue na kagad ng warrant of arrest. Ihambing natin to kay Bong Revilla na madalas sila mapaghambing dahil si dating Senator Bong Revilla ay kasalukuyang nakakulong na sa Quezon City Jail, doon sa Quezon City dahil sa mga katulad na aligasyon ng ghost flood control projects. At dito sa kaso ni Villanueva ay siyempre katulad ng mga ibang akusado, mariing itinanggi ni Joel Villanueva ang mga paratang. Tinawag niya nga itong ridiculous nakaraang linggo na ibig sabihin katawa-tawa daw yung mga kasong isinampa laban sa kanya at sabi niya nga ay ito ay isa lamang harassment. At ayon sa kanya, pineki ang kanyang mga pirma.
at biktima siya ng isang identity theft. Normally, yan ang talaga magiging depensa ng isang akusado sa mga falsification, malversation through falsification of public documents. Kaso lamang pag na isang pang reklamo na to, non-bailable offense to ay matutulad siya doon kay Bong Revilla na hindi mabibigyan ng opportunity to post bail unless na lamang mapatunayan niya na the evidence of guilt is not that strong para bigyan siya ng bail. Pero pag malakas ang ebidensya, mahihirapan. So, dahil 3 kaso yan ng malversation o public funds, mukhang baka isa dito lumusot o 2 dito lumusot. At tama isang pa ang reklamo sa Sandigan Bayan. Dito ay maaring matulad si Joel Villanueva sa kaso ni Bong Revilla na nag-prosper yung malversation of public funds through falsification of public documents. Ang kinaibahan nga lamang dito sa kaso ni Bong Revilla ay nasa 96 or 92 point something million lamang yung halagang ibinibintang, na kung saan 25 million ang napunta kay Bong Revilla. Yun yung 25% kickback yung kumbaga yun yung share ni Senador allegedly, no? Pero dito kay Joel Villanueva medyo napakalaki ng amount involved, talagang hundreds of millions of pesos ang talagang ibinibintang na kinikback nila doon sa flood control project sa Bulacan. So, at ang nagtuturo sa kanya dito si Alcantara. At ngayon nga si Alcantara ay isa na sa mga state witnesses ng ating pamahalaan. At tingnan natin kung gaano kung gaano kalakas itong 3 kasong malversation of public funds at sa January 26 ay isusumiti niya ang kanyang counter affidavit, no? Dahil humingi siya ng extension. Supposed to be, it should have been last week pa, no? O January 20 pa yung submission niyan. So humingi ng extension. Kailan bang petsa ngayon? 21, no? 22, 23, 25. So on Monday he will be submitting. So kapag doon sa Monday na yan, checkin niya ng mga prosecutors, i-determine kung may probable cause. Pero pag nakitang walang probable cause yan, they will definitely, no, immediately they will prepare a resolution recommending the filing of an information with Sandigan Bayan. Information, yun yung complaint, no, sa Sandigan Bayan. And then if the Sandigan Bayan receives it, doon na. At maaaring maglabas na agad-agad ng warrant of arrest against Joel Villanueva. At yun, makakasama niya dito si Bong Revilla doon sa Quezon City Jail. At ang isa pa dito ay baka yung kay Jingo Estrada, ganyan din na mangyari. Pare-pareho kasi sila ng kaso Hindi ko lang maintindihan, hindi ko lang malaman kung kay Jinggoy may kasamang plunder. At pag nagkataon, baka 3 sila magsama-sama doon sa Quezon City Jail, doon sa may Payatas, no? Unless na lang malakas ang ebidensya ni Joel Villanueva that his signature was falsified. So therefore, kasi ganito yan kung malversation of public funds through falsification of public documents, kapag hindi mo mapatunayan yung kasi this is actually a complex crime. So yung isang krimen, yung falsification of public documents, yun yung ginamit para makuha mo yung kickback sa flood control project. So malversation of public funds.
So, hindi mo makukuha yon kung wala yung falsification of public documents. Like for instance, ay ginawa mong parang totoo yung isang accomplishment report o completion of projects, tapos instead na pinapirmahan mo doon sa mga accountable officers, ay ginaya-gaya na lang yung pirma ng mga public officers, at pati yung kanyang pirma ay ginaya na rin. So, kung mapapatunayan niya at meron siyang malakas na ebidensya na ginaya ang kanyang mga pirma, nagkaroon ng identity theft, although mapapalabas niya mahina yung ebidensya of the prosecution, then he may file for a petition for bail in order to obtain a temporary liberty while the case is being tried by the Sandigan Bayan. Makakalabas siya. Pero kapag wala siyang malakas na ebidensya na hindi niya na-commit yung malversation at falsification, ayun, magsasama-sama sila doon ni Bong Revilla at ni Jinggoy Estrada if ever masampahan din si Senator Estrada ng kasong malversation at plunder dyan sa Sandigan Bayan. Okay, so sana po naliwanagan tayo, no, doon sa tatlong kasong malversation of public funds through falsification of documents. Kaya hindi pa nilalabas ang warrant of arrest sapagkat hindi pa tapos ang assessment, evaluation sa parte ng mga prosecutors upang malaman kung may probable cause or reasonable certainty of conviction para ito ay maidiretso sa Sandigan Bayan for the issuance of warrant of arrest. Ang unang dahilan dahil yung isa doon sa tatlong kaso ay hindi pa po, no, nakakapag-submit ng counter affidavit si Joel Villanueva. Once it has already been submitted, then the prosecutors will prepare a resolution as to whether or not may probable cause. Okay? So, nandito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your rights.